Shalom po sa inyong lahat. Tayo po'y minsan pang narito sa ating programang Word Made Flesh. Sa paghahanda po natin para sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya, ang dami po natin matututunan dito, lalo na po tungkol sa temang ito ng kapakumbabaan. Tuturo po sa atin ni Jesus na talaga namang ang nagpapakataas, ibababa ng Diyos. Ang nagpapakababa, itatanghal, itataas ng Diyos. Ang laking pagpapala noon. Kung gusto mo nating talagang tugunin ng Diyos ang ating mga kahilingan sa Kanya, maging mapagkumbaba tayo, kasi yun ang tinuturo ng banal na kasulatan. Kinakalaban ng Diyos ang mayabang, binibigay niyang kanyang biyaya sa pagkumbaba. Ginugunita din po natin, lalo na sa Pilipinas, itong Prison Awareness Sunday. Pagdasal ho natin ang lahat ng mga sangkot sa paglilingkod sa ating mga kapatid na mga nasa piitan. Kinakailangan ho nilang ang kalinga at talagang salita ng Diyos. Sana ho'y pagpalain ng Diyos ang mga kaparian, mga religyosa, mga laiko na naglilingkod ho sa ating mga kapatid na ito, sa mga preso. Ang laking pagpapala ang nakalaan sa kanila. Kaya po binabati ko kayo mga kapatid ko sa kaparian, mga diakono, religyosa, mga seminarista, mga katikisa, nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kapulutan nyo nawa ito ng mga magagamit nyo sa inyong paglilingkod. At sana ho'y sa mga kayo naroon, abutin kayo ng ating programa sa magandang kalusugan. Kung kaya pagpalain ho kayo ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father Junling God, FDB, every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 p.m. Every second and fourth Thursday of the month at VMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. And at Quiapo Church every Wednesday from 7:30 to 9 o'clock p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sino man. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng biyudang nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakakaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagkumbaba ay tumatagos sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di umaabot sa Panginoon. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan para sa mga taong nasa katwiran. Hindi na magtatagal at kikilos ang Panginoon. Hindi niya ipagpapabukas pa ang pagpaparusa sa masasama. Ang ating po unang pagbasa ay hango sa aklat ni Sirach o Ecclesiasticus. Isa hong napakagandang aklat sa Lumang Tipan na ginamit po ng Ecclesiasticus, Ecclesia ng church, bilang isang must reading. Dapat basahin ng mga tao noon na ibig maging Kristiyano. Bakit ito pinababasa itong aklat na ito ng Lumang Tipan sa mga ibig maging Kristiyano? Kasi itong aklat na ito ay talaga naman nagpapaalingaw-ngaw ng napakaraming mga katuruan ng Panginoong Jesus. Kaya nga naging church book, Liber Ecclesiasticus. Ang tawag ko din dito sa aklat na ito ay Ecclesiasticus, Sirach. Anong sinasabi niya dito? Ang sabi niya, ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Wala siyang pagtatangi. He is a God of justice who knows no favorites. But brothers and sisters, tingnan niyo yun, hindi ho nagtatangi ang Diyos. At kung meron siya tatangi man, yun ho ay yung mga mahihina. Mahihina. Yung mga tao talagang inaapi. Those who are weak and those who are oppressed. Brothers and sisters, tingnan nyo, napakahalaga po nitong sinasalungguhitan dito nitong ating pagbasang ito. Ang Diyos ho talaga ay mapagkalinga sa mga inaapi. Yung walang kalaban-laban sa mundong ito.
Alam ho nila dapat na ang Diyos ang kasangga nila, ang talagang magtatanggol sa kanila. Hindi lang yon, He is not deaf to the wail of the orphan nor the widow who pours out her complaint. Hindi siya nagbibingi-bingihan, sa sigaw sa kanya ng mga ulila at ng mga balo na nagtataas sa kanya ng kanilang mga hinagpis. Friends, sisters, importante ho yun, yung mga talagang mapag-iiwanan sa mundong ito, yung walang kalaban-laban, walang magtatanggol. For example, yung mga orphans, yung mga widows, yung mga orphans, wala na silang mga magulang. Yung mga widows, wala na silang asawang lalaki, na pwede nilang maging, kasangga, na tagapagtanggol, talaga namang haligi and whatnot, na masasandalan. Wala na ho yun. Ang Diyos ho ang panggaganap ng papel na yun. Hindi lang yon, sabi niya, yung mga naglilingkod sa Panginoon, he who serves God willingly is heard. Importante ho yun, yung naglilingkod sa Panginoon ng bukas puso, bukas loob, ng talagang bukal sa kalooban, ay talagang dinirinig, yung kanyang mga pagsamo ay nakakarating sa kalangitan. Friends, sisters, importante ho yun, na yung mga naglilingkod sa Panginoon, wag silang mag-alinlangan. Kung naglilingkod sila sa Panginoon ng talagang bukal sa kanilang puso, hindi sa pilitan, talagang diringgin sila. Hindi sila magdarasal na walang mangyayari sa kanilang panalangin. Hindi ganon. Bakit? Kasi ang panalangin na mapagkumbaba ng mga dukha ay talagang tumatagos sa mga ulap. That's beautiful. The purr of the lowly pierces the clouds. Ang ganda-ganda ho nitong pangitaing ito. Pagka mapagkumbaba ka, talaga namang lumalagos sa mga alapaap ang iyong pagsamo. Talagang naririnig at dumadating sa trono ng Diyos. It does not rest till it reaches its goal. Ano yung goal na iyon? Ang kataas-taasan. At siya'y sasagot at sasagot. He will respond and he will judge justly and affirm the right. Francis, napakaganda po nitong iniaaral sa atin, itong pagbasa nito mula kay Sirach. Yung panalangin ay talagang mabisang-mabisa, lalo na kung bumubukal yun sa kalooban. Kalooban ng isang taong nakalaan sa Diyos. Of course, kahit na sinong tumawag sa Diyos, diringgin niya, I can imagine, Pero lalong-lalo na yung mga naglilingkod sa Diyos, yung nagsisikap talagang maging malapit sa Kanya, sa pamamagitan ng pagiging tapat sa Kanya, paglilingkod sa Kanya ng bukal sa kanilang mga kalooban. Talaga naman yung panalangin nila ay talagang diringgit-diringgit ng Diyos. Hindi ho nakapagtataka na humihingi tayo ng panalangin sa mga taong ganon. Kunyari yung mga monghe, yung mga kaparian, yung mga religyoso na talagang inilalaan ang kanilang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. At palagay ko naman, hindi sa pilitan yun, no? Willingly on, kung tutuusin. Hindi ka naman tatanggal sa loob ng kumbento o seminaryo na, na pilit ka lang. Ay, nako, hindi ho tumatagal yung ganon. From my experience, that's very obvious. Yun nga Kaya ho natural sa ating humingi tayo ng panalangin sa mga taong ganon. Kasi nandito sa salita ng Diyos yun. He who serves God willingly is heard. Sabi niya ganyan sa verse 18. His petition reaches the heavens. In fact, yung mga taong gano'n na naglilingkod sa Panginoon, sila dapat yung mga taong lowly, mapagkumbaba, mababa ang kalooban, hindi mapagmataas. Yung mga yun, yung panalangin na talaga tumatagos sa kalangitan. And so, friends and sisters, ito ho yung dapat nating matutunan dito. Suriin ho natin ang ating mga sarili. Kung sakaling nangyayari ho sa buhay natin, nagdasal tayo ng dasal, parang walang nangyayari, surihin ho natin ang ating mga sarili. Baka ho, yung ating pagdarasal nasa labi lamang, bukang bibig lamang, lip service, Hindi ho, yung panalangin ho dapat bumubukal sa kalooban, talagang bumubukal sa isang buhay na talagang nakaalay sa Panginoon ng bukas loob. Kapag ganun ho, talagang walang panalangin, hindi diringgin ang Panginoon doon. Tuwan-tuwa ang Panginoon na talagang tugunan yung mga panalangin ganon. Yun ho ang pangako sa atin ng Diyos at pinanghahawakan ho natin ang mga pangakong ito. Come
join us in praising and thanking God for His love and mercy. Word Made Flesh invites you to a prayer meeting every fourth Friday of the month at the Chapel of the Blessed Eucharist at the back of the main church of St. John Bosco Parish, Pasay Road, Makati City, from 7 o'clock to 9 o'clock p.m. For details, please contact Tess de Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuho sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hentil, at ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ito ang ating ikalawang pagbasa ay hango uli sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo na pinagpapatuloy natin pakinggan. Itong sinasaad dito ni San Pablo, talaga ho nakakaantig ng kalooban. Medyo nakinikinig na ho ni San Pablo yung wakas na sasapitin niya, yung kanyang kamatayan kung tutuusin. Kaya tingnan niyo kung ano narinig natin ngayon sa pagbasa. Sabi niya, ako'y parang isang pag-aalay na inilalagak na sa Panginoon. Nalalapit na talaga ang aking pagpanaw. Sabi niya ganyan, I am already being poured out like a libation. Yung libation ho, ibig sabihin nun, isang ano yun, kunyari, alak, kunyari, langis, na inaalay mo sa Panginoon, yung pag-aalay na yun, gagawin mo doon, tatapon mo yun, you know? Libation means something liquid na binubuhos na ganyan. Tulad din naman ng isang pagka nag-aalay ka ng isang hayop, talagang kakatayin yon, yung kanyang dugo dapat aagos yun, you know, ganon. Tapos susunugin pa man din siya. Talaga pinapakita doon, wala nang silbi itong iba, kundi ang inialay siya sa Panginoon. Hindi yung inalay mo kunwari tapos inuwi mo rin. Hindi naman ganon yon. Of course, there is a sacrifice called communion sacrifice that will be that way. Isang hayop ho yun na inialay mo, isang bahagi nun susunugin, yung isang bahagi nun bibigay doon sa mga kaparian, yung isang bahagi nun para doon sa nag-aalay noon na pagsalusaluhan nila. Iba ho yun. Ito ho, libation to. Ibig sabihin, ibubuhos talaga to. Yun ang sabi ni San Pablo, yung buhay niya parang isang libation, isang paghahandog na liquid na ganoon, na ibinubuhos talaga. Nalalapit na yung panahon na siya'y papanaw. Sabi niya yan. At sabi niya dito, I have competed well. You know? Ang ganda ho nitong sinasabi ni San Pablo dito. Sure na sure siya. Tiyak na tiyak siya sa kanyang sarili. I have competed well. Nakipagtunggali ako ng magaling, you know? Talagang natapos ko yung paligsahan. I have finished the race. Sabi niya ganyan. Madalas yung iniambing ni San Pablo ang buhay sa isang takbuhan, you know, yung paligsahan ng pagtakbo, you know? Sabi ni San Pablo, huwag kang tingin sa likuran, you know? Don't be looking back, but rather on the finish line. Sabi niya ganyan. Importante yun na talagang ang hinaharap mo ay nakatingin ka doon sa harapan, hindi doon sa likuran. Baka mapatid ka pa, hindi ka umabot sa pupuntahan mo. Hindi lang I have competed well, I have finished the race, I have kept the faith. Sabi niya ganyan.
napanatili ko ang pananampalataya. Brothers and sisters, yun hong sinikap gawin ni San Pablo sa kanyang buong buhay. Talagang, nung pagkatapos niyang nanampalataya sa Panginoong Yesus, talagang gugugulin niya ang buong buhay niya sa pagpapalaganap ng pananampalatayang ito. Sapitin niya man ang lahat ng mga pagdurusa, lahat ng paghihirap. Naku, gagawin niya yun. Yun ang sinasabi niya rito. I have competed well, I've finished the race, I have kept the faith. Kung kaganoon na nangyari kay San Pablo, ano inaasahan niya? Naku, from now on, ang naghihintay sa akin ay ang isang korona ng katarungan, a crown of righteousness. Ibig sabihin, papatunayan ng Diyos, talaga naging tapat ako sa kanyang mga utos, kaya puputungan niya ako ng korona. Ang koronang ito na ibibigay ng Panginoon, siyang isang matuwid na hukom, at gagawad niya sa akin yun sa araw na yun na pagpanaw ko. At sabi ni San Pablo dito, maganda hong pakinggan to, ang sabi niya, hindi lang naman para sa akin, at kundi para sa lahat, nang talagang nag-atim-atim at nag-asam-asam nitong pagpapakita ng Panginoong Jesus. Pagkatapos itong sinabing ito ni San Pablo, tinutukoy niya si Timoteo. Sabi niya, ikaw naman Timoteo, sikapin mo talagang pumarito sa piling ko, Bakit kailangan kita rito, tulungan mo ko? Bakit? Si Demas kasi, sabi niya ganyan, dahil napaibig sa mundong ito, sabi niya, ay iniwan na ako, sabi niya ganyan. At nagbalik ulit doon sa Thessalonica. Si Crescencio naman, nagbalik doon sa Galacia. Si Titus naman, nagbalik sa Dalmacia. Si Lucas lang ang kasama ko dito, sabi niya ganyan. Brothers and sisters, sino ba itong Lucas na to? Yun nagsusulat ng Ebanghelyong binabasa natin. Yung magsusulat ng mga gawa ng mga apostoles na magsasalaysay ng mga ginawa ng San Pablong pangangaral. Si Lucas lang ang kasama ko. Kasi si San Pablo, kung natatandaan ninyo, para siyang nagkasakit Meron siyang karamdaman dinadala, kahit naman ganun pa man, talaga nagpupursigi siya, sa katuparan yung misyon na inatang sa kanyang Panginoon. Kung kaya kailangan niya si Lucas sa tabi niya. Bakit? Kasi si Lucas ang manggagamot, Kung kaya kailangan niyo ito. Hindi lang siya manggagamot, siya pa ang sekretaryo, siya pa ang chronicler, ang nagsusulat ng mga ginagawa ni San Pablo. At hindi lang yon, sabi niya, pagkapapunta ka na dito, get Mark and bring him with you. Sama mo si Marcos, sabi niya ganyan. San Marcos ito yung pamangkin nung kanyang naging kasama si Barnabas. Naging kasama ito ni San Pablo at ni Bernabe doon sa una nilang paglalakbay, yung first missionary journey nila. Tapos sa ikalawa, hindi na siya sinama. Kasi nagkagulo sila doon. Kasi dahil kay Marcos, naging siya, parang pabigat doon sa grupo nila. Batang-bata kasi, ewan ko ba, na homesick, bumalik. So naantala sila kung ano. Nag-away pa nga si Bernabe at si Pablo dahil doon. And so, bring Mark now. Parang nagkasundo-sundo na sila. Si Marcos, dalhin mo kasama mo. Tapos, para makatulong siya sa akin sa aking paglilingkod na ito. Tapos, kinikwento niya, sinasabi niya rito sa atin, tignan niyo, nalalaman tuloy natin yung mga nangyayari sa sambayan ng Kristiyano noon. Si Tychicus naman, pinadala ko siya sa Ephesus. Hindi ba sumulat din San Pablo doon? Pagka dumating ka, dalhin mo yung aking balabal, ha? Very, very homely itong na iniwan ko sa bahay ni Carpus doon sa Troas. Kasama na din yung dalhin mo rin, huwag makakalimutan yung papyrus, yung mga rolyo ng papyrus, lalo na yung mga pergamena, sabi niya. Yung pergamena ito yung yung mga skin of animals, yung sheepskin, for example, na mas mahal kaysa papyrus. Kasi nagsusulat San Pablo Tapos si Alexander, sabi niya ganyan, si Alexandrong yung panday, naku, ang laking mali at perwisyong dinulot siya sa akin. Kaya bahala na Panginoon sa kanya, siya na magaganti para sa kanyang ganyan, etc. Brothers and sisters, tingnan niyo itong sinasabi sa atin dito, hindi lang yun. Babanggitin niya kung sino-sino yung nag-iwan sa kanya. Pero ganun pa man, sabi niya, nanindigan ako at ang Panginoon ay kasama ko sa verse 17. Ang Panginoon nagbigay sa akin ng lakas para mapatuloy ko yung aking pangangaral sa mga hentil. Siyang talagang sumagip sa akin mula sa bunganga ng leon. Sabi niya ganyan. Lahat yung mga nagpahirap sa akin, sana wag silang gantimpalaan ng Panginoon dahil ayon sa kanilang ginawa sa akin.
Pero alam ko, ang Panginoon ang nagligtas sa akin. Yun ho ang sinasabi niya. Kaya naman siyang purihin na hanggang magpakailanman. Francis, tingnan niyo yung sinasabi sa atin sa Pablo dito sa sulat na kay Timoteo, nagpapalakas ng ating kalooban. Pwede yung mangyari ang lahat. Maging tapat lang tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Shalom to you all. This is Father June Lingad, the Salesian of Don Bosco here at Word Made Flesh. I'm very happy to share with you the fact that God has seen us through 3 years in this programming. And if you feel you have been blessed in one way or another, do help us continue this program. Support us financially. And if you want to do that, please know that our Word Made Flesh Foundation Incorporated account in the Bank of Philippine Islands, current account, is numbered 0011165362. Our dollar account, FCDU, account number 0014151206, with a SWIFT address as BOPIPHMM. In that way, you are partnering with God's Word, with the Word made flesh, and we will be able to really and truthfully say at the end of our program, through you, God has brought this program about. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor, and that's very beautiful. And so I like to thank you on behalf of the Word Made Flesh Foundation Incorporated. Anywhere you are, shalom to you all. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi rin ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng mga iba, mga magnanakaw, mga mangandaraya, mga mangalunya, o kaya katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo, nagbibigay ako ng 10 sa lahat akong kinita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinaragukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwi na kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ito mga kapatid na magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan nyo, ang ganda-ganda po nitong ating pagbasang ito. Narinig natin, isang talinghaga ho ito. Sa mga katuwid, isang paghahambing kung tutuusin. I like to tell you once more na yung talinghaga, yung parabola, para ibig sabihin alongside, di ba? Parallel. Ibig sabihin side by side each other, 2 lines side by side each other. Yung nga ho, ibig sabihin ng para, ibig sabihin alongside, sa tabi ng. Tapos bola. Ano nga ba bola? Ulit, bola. Isang bagay ito na, sasabihin nyo, bilog, hindi, mali. Wala akong kalugnayan ng bola sa bilog. Kasi nga ho, sabi sa inyo, yung American football, oblong, Bola ho, sa English, ball, right? Ano spelling? B-A-L-L. Dagdagan nyo ng O sa dulo yon, ballo.
Ballo is perfectly the Greek word na pinanggalingan ng ball. Ano yung ibig sabihin ng ballo? Itinatapong ko. I throw. Kasi ang bola, ano bang bola yan? Bola ng football, basketball, volleyball, o kaya golf ball, o kaya yun sa billiard ball, you know? Whatever ball it is, dapat to ihagis, paluin, ihatawin, sipain. Dapat ganun. Otherwise, walang score, you know? A ball, therefore, is something to be thrown. Kaya, parabola, ibig sabihin, isang bagay, isang istorya ho, hango sa pang-araw-araw na buhay na itinatapon sa gilid natin para maging hambingan natin sa ating mga sarili. Yung istoryang yun, hahambing natin sa sarili natin doon, makikita natin kung ano kaugnayan sa atin. And so, these are, parables is from daily life. And so, itong istoryang ito, ang sabi, meron daw, of course, yung parable na ito, binabanggit ng Jesus, siya mismo nagsabi dito, at tungkol sa mga tao na bilib sa sarili nila, na matuwid sila. At tuloy, inaapi, binabaliwala, they look down on yung mga iba naman. Yung iba, baliwala sa kanila, sila lang ang matuwid. Kaya, ano nangyari? 2 tao umakyat sa templo. Anong mga tao ito? Isang pariseo, isang mambubuwis, tax collector. Ano ba yung pariseo? Pariseo, ibig sabihin, isang Hudyo na humiwalay. Yun ho, ibig sabihin ng parsya, humiwalay. Bakit sila humiwalay? Kasi gusto nilang maging malapit sa Diyos. Paano sila maging malapit sa Diyos? Sa pagtupad ng kanyang kalooban. O paano nila malalaman yung kanyang kalooban? Pag-aaralan nila ang salita ng Diyos. Sino magtuturo sa kanila? Yung mga dalubhasa sa scripture. Sino yon? Mga skriba. Kung kaya, lagi magkasama yung scribes and Pharisees. Kung kaya, itong mga taong ito na pariseo, hiwalay sila. Edi, nagpapakabanal sila. Yun ang layo nila. Kaya lang ho, alam nyo, bagamat nag-umpisa sila magaling, ibig nila maging malapit sa Diyos, talagang lumaki ho mga ulo nila. Naging mayabang sila. Talagang nang-aapi ng iba. Akala nila, sila lang ang magaling. Yun ang katotohanan dito. And so, etong pariseo, nung pumanikit na siya sa templo ho, tahanan ng Diyos, bahay ng Diyos, kung saan makakatagpo mo ang Diyos, kung saan madali ka makikipag-ugnayan sa kanya sa pamagitan ng panalangin. O ito, ayun, tumayo siya. At magdarasal siya. Anong dasal niya? Ang sabi ng pariseo, O Diyos, sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo. Okay? O Diyos, ako'y nagpapasalamat sa iyo na ako'y hindi tulad ng ibang mga tao. Mga ganid, mga mandaraya, mga mangulunya. Hindi man lang kamukha nitong tax collector na ito. Napansin niya pala yung tax collector doon. Ako'y nag-aayuno 2 beses sa isang linggo. Pagka Lunes, tsaka Huwebes. Ako'y nagbabayad ng ikapu sa lahat ng aking pag-aari. Brothers and sisters, napansin niyo ba yun, yung kanyang panalangin? Ano bang salita ang narinig yung paulit-ulit na ginamit niya doon? Ako. 4 na beses ko yun eh. Minsan niya lang binanggit ang Diyos. Mukhang hindi ang Diyos ang sentro ng kanyang panalangin, natural, sa umpisa niya lang binalanggit ang Diyos eh. Tapos ang lahat ng ginawa niya, itinaas niya sarili niya. Francis, anong klase panalangin to, no? Hindi lang yun. Talaga namang sinasabi niya yon para ipakita sa Diyos na, uy, dapat na maggantimpalaan niyo ako. Ganun yun eh. O tingnan niyo naman itong tax collector, itong mambubuwis na ito. Ano ba itong tax collector na ito? Brothers and sisters, natandaan ho natin na ang Israel ho ay sinakop ng mga taga-Roma. Ayun yung mga taga-Romang yun, meron silang buwis na dapat na likumin dun sa nasasakop nilang bayan ng Israel. Sino mang lilikom noon? Sino mang mangolekta noon? Yun yung mga tax collectors. Yung iba ho sa kanila, naging mayaman. Bakit? Iba ho kasi yung koleksyonan ng buwis doon. Hindi ka mukha ngayon. Alam mo kung magkano dapat mo ibayad. Magkano VAT, magkano tax nito, magkano tax nun, something like that. Magkano income tax mo, something like that. May sukat yun, hindi kahit na paano lang yun. Noon ho, hindi. Depende sa tax collector.
At wala namang angal yung ibang mga tao. Kaya nga kinamumuhian nila yung mga tax collectors Talaga kinamumuhian nila. Itong tax collector na to, tumating din doon sa templo. Kasi naman ang Diyos ay Diyos ng lahat. Hindi lang na mabubuti, kundi naman masama, lalo naman masasama. Yun pa, laki ng pangailangan sa Diyos. Ayun. Anong panalangin niya? Kanya dinadagukan yung kanyang dibdib. Ano ba yung ibig sabihin ng pagdagok sa dibdib? Ewan ko lang kung ginagawa niyo pa yun, yun doon sa for example, pag nagdarasal tayo nung oh my God, I confess, Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my fault. Doon sa puntong yun, dapat dinadagukan natin sa sarili, yung kamay natin, parang nakaganyan, tapos, dinadala natin sa ating mga dibdib, para sabihin, nagsisisiho ako talaga. Kasalanan ko yun. Ganun Yun ang ibig sabihin nung action na yun Ayun na, dinadagukan niya ang kanyang sarili. Sinasabi niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. Yun ang sinabi niya doon. Wala siyang pagmamataas na ginawa. Ang kanyang binanggit, O Diyos. Ang kasunod nun, maawa na po kayo sa akin, ako'y makasalanan. Hindi yung, ako'y ganito, ako'y ganyan, ako'y ang galing-galing ko. Hindi siya katulad ng Pariseo. At ang maganda dito, ang sabi nga hindi man niya tinataas yung kanyang paningin sa itaas. Talagang sising-sising sa kanyang sarili. Dinadagukan ang kanyang sarili, pinapahayag yung kanyang pagsising yun. Brothers and sisters, ang sabi ni Jesus, yung taong yun, yung publikanong yun, yung tax collector, umuwi siya ng matuwid sa harapan ng Diyos. Justified. Naging makatarungan siya sa harapan ng Diyos. Hindi yung isa. Sabi niya ganyan. And sisters, napakatindi ho nitong sinasabi dito ng Panginoon. Bakit hindi yung isa? Bakit siya ang naging matuwid sa harapan ng Diyos? Kasi sabi niya ganyan. Everyone, sabi ni Jesus, napakahalaga hong turo ni Jesus. Everyone, sabi niya ganyan, na magpakataas ay talagang ibababa ng Diyos. Nakita niyo ba yung the way it is expressed here? Everyone who exalts himself will be humbled. Everyone who humbles himself will be exalted. Pagka pinag-usapan natin yung grammar nito, makikita nyo, be humbled, be exalted. Ano ho yun? It is in the passive. Sabi ko nga sa inyo, ang mga Hudyo, laging iniiwasan yung pagbanggit ng ngalan ng Diyos. Kasi ikalawang utos ng Diyos yun Huwag mong gagamitin ang pangalan ng iyong Diyos ng walang kapararakan. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Kung kaya, iniiwasan nilang banggitin ng Diyos sa abot ng kanilang makakaya. Paano lang iiwasan yon? For example, pagka meron kang pandiwa, when you got a verb, put it in the passive voice. Ibig sabihin, yung subject ng sentence, yung simuno ng pangungusap na yun, hindi siya gagawa nung aksyon, kundi siya ang gagawa ng aksyon. For example dito, everyone who exalts himself. Yun yung pinaka-subject nito, no? Anong sabi dito? Will be humbled. Notice, siya yung ibababa, yung nagpapakataas sa sarili na, siyang ibababa. Hindi siya ang magbababa, siyang ibababa. I hope we understand that yung langwaheng yun, no? Notice it is in the passive, will be humbled. Yun namang nagpapakababa, siya ay itataas. Hindi siya magtataas, kundi siyang itataas. Notice it is a passive voice. Bakit hindi ginagawang passive? Kasi sa pamamagitan nun, hindi mo na kailangan sabihin kung sino yung nagtataas o nagbababa. Understood na yon ng Diyos. Sa makatuwid, ang sabi dito, kasi ang sino mang nagpapakataas ng kanyang sarili, ibababa siya ng Diyos. Ang nagpapakababa ng kanyang sarili, itataas siya ng Diyos. Yun, ng Diyos, always. In other words, this passive voice here, passive, they call it theological passive, nandito sa loob nitong passive nito ang Diyos. Isang pamamaraan to sa makatuwid para hindi na mabanggit yung ngalan ng Diyos. Kasi hindi mo na kailangan banggitin. Understood na yon. Everyone who exalts himself will be humbled. Understood by God. Everyone who humbles himself will be exalted. Understood by God. Ganun ho yun. Brothers and sisters, tignan nyo ito. Ano ba tinuturo nito sa atin?
hindi ho nagsisinungaling yung yung Pariseo. Talaga namang, dalawang beses siyang nag-aayuno. Yung mga Hudyo ho, in general, ang batas nila ay once a year during the Yom Kippur. Yom Kippur means the Day of Atonement. Doon lang sila talagang mag-aayuno. That was a strict fasting day. Pero yung mga Hudyo ho na ibig gumawa ng higit pa doon, yung talagang gusto magpakabanal. Twice a week ho, nagpa-fast sila. Yung nga pagka Monday tsaka Thursdays. By the way, yung Monday tsaka Thursday na yun yung market day ho. Market day. Friends, sisters, yung market day na yun, doon ho nagdaragsaan yung mga tao sa palengke. Natural, ibig sabihin nun, mas maraming makakakita sa kanila, nagpa-fasting sila. Tignan niyo yun. Pagpapakitang tao ho yun, pagka nagkataon. Ano ho yun? Tutulig sa in Jesus yun eh. Kay Matthew, for example, chapter 6. Talaga, tutulig sa in ni Jesus yun. Na pagka mag-aayuno ka, suklayan mo mabuti ang buhok mo. Talagang hugasan mo ang mukha mo talaga para hindi nila mahalata nag-aayuno ka. Ito ho, hindi lang nag-aayuno. Pinapakita ho sa mga tao dapat sa araw na mas maraming tao makakita. Grabe, no? Tapos, nagpunta sila sa templo noon upang magdasal. Magdasal, kailan ba sila nagdasal? Yung mga Hudyo ho, usually, ang ordinary prayer time nila, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 3 ng hapon. Talaga hong maraming nagpupunta sa templo para magdasal. At tingnan nyo kung nga yung dasal nito. Yung dasal ho ito, talagang, ewan ko, parang pagtataas ho ng sarili niya. I thank you, God. Yun ang sabi niya, I thank you, God. Hindi ako tulad ng ibang mga tao. Grabe. Ang ibang mga taong mga sakim, talaga namang mga mandaraya, talaga mga lunya. Hindi ako tulad noon. Salamat sa iyo, talagang ganyan. Ako, ibang-iba ako talaga. Nag-aayuno pa nga ako, ganyan. Francis, sirs, tignan nyo. Yung dasal na ganun, hindi dasal yun eh. Ang dapat, pagka nagdarasal tayo, ang pinupuri natin doon, ang tinataas natin doon, kung meron man tayong dapat taas, ay ang Panginoon. We exalt God, hindi exalt ourselves. May parusa kong kasama yun eh, pagka nagkataon. Dapat natin tularan itong taong nagpakababa ho, Humaharap ho tayo sa Diyos, lahat ho tayo, walang exemption. Lahat tayo ho, nangangailangan ng pagpapatawad ng Panginoon. Napansin niyo ho ba sa pagmimisa natin? I mean, just think of our Mass, From the very beginning of the Mass, how do we begin the Mass, Merong penitential service. Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. Yung pagkatapos na we confessed, to God our sins. I confess to Almighty God. Yun, pagkatapos nun, Lord have mercy, Christ have mercy. Pagkatapos ng paglingguha, meron tayong glory to God in the highest, right? At sasabihin niya, you who take away the sins of the world, have mercy on us. Ganun nun, nandun pa rin yun. Pagdating mo sa Our Father, for example, nandun pa rin yung forgive us our sins as we forgive. Pagkatapos noon, Lamb of God who takes away the sins of the world, have mercy on us. Pagkatapos noon, Lord, I'm not worthy to receive you. Ganun yun, Francis, hindi tayo matapos-tapos talaga ng paghingi ng tawad sa Panginoon at pagkilala ng ating pangangailangan sa Kanya. Natural ho, yun ang ating katatayuan eh. What can you do? That's the reality for us. We are sinners, I mean, importante ho na inaamin natin yun. What is humility? Humility is truth. Yung pagiging makatotohanan ho, inaamin natin na tayong mga tao ay talaga namang magkahalo ng kabutihan at kasamaan. Kuminsan nga mas marami yung kasamaan kaysa kabutihan, Hindi ho tayo puro kasamaan lang, hindi totoo yun. Ang totoo ay magkahalo ho yun doon. At alam natin kung mayroong isang bagay na totoo tungkol sa mga tao, tulad ng sabi ni G.K. Chesterton, there is only one thing sure about man. He is not what he is supposed to be. Alam ho natin yun. Kailangan mas mabuti pa tayo, mas maging mapagpatawad pa tayo, maging mapagkawang gawa pa tayo. Ay nako, ang dami po natin dapat improvein doon. Hindi pa ho tayo yung dapat na mangyari sa atin. And that's truth.
Dapat po, ina-accept natin yung pagkahot, tinatanggap natin yung katotohanan tungkol sa ating mga sarili, na nangangailangan tayo ng pagpapatawad, na nangangailangan tayo ng awa ng Diyos, na kinakailangan din natin maging mapaunawain sa ating kapwa. Inaamin natin yung may mga taong mas dakila kaysa sa atin, you know? I mean, pagka ginawa ho natin yun, natutuwa ho ang Diyos sa atin. Bakit? Naging mapagkumbaba tayo. Tandaan ho natin, yung pagpapakumbaba ay paulit-ulit na tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus. You know? Hindi ho siya matapos-tapos sa pagtuturo noon. In fact, ang sabi niya sa atin, you know, kung meron tayong dapat matutunan sa Kanya, wala nang iba ho yun, kundi matuto kayo sa akin, sabi niya, Matthew chapter 11 verse 29, matuto kayo sa akin dahil ako'y maamo sa puso at mapagkumbaba. Ako'y maamot, mapagkumbaba sa puso. Learn from me because I am gentle and humble of heart. Yun lang ho ang dapat nating matutunan sa Kanya. Wala nang iba. Can you imagine? Alam ho ni Jesus, hindi ho madali matutunan yun. Kung kaya nga, ano nangyari? Sa huling hapunan na ho ito. Nagpapaligsahan pa rin sila doon kung sino pinakadakila sa kanila. Ano ginawa ni Jesus? Inalis yung kanyang balabal, kumuha ng tuwalya, binigay sa kanyang baywang, kumuha ng planggana, pinunong tubig, hinugasan po yung kanilang mga paa. Hiyang-hiya sila. You know? Biro mo, Panginoon nila, hinugasan ng paa nila. Pagkatapos ng sabi niya sa kanila, naintindihan niyo ba ginawa ko sa inyo? Ang tawag niyo sa akin, Panginoon at Guro. Tama, ako'y Guro at Panginoon ninyo. Pero tingnan niyo, hinugasan ko inyong mga paa. Para bigyan kayo ng halimbawa na dapat kayong maghugasan ng paa. Bakit? Kasi yung sinabi niya dito, ang nagpapakataas, hihiyain, ibababa ng Diyos. Yung nagpapakababa, itatanghal ng Diyos. Sana ho tandaan natin yung nasa Proverbs chapter 3 verse 34. Uulit-ulitin ho ang sasabihin niya ng Proverbs na ito, chapter 3 verse 34. Kinakalaban ng Diyos ang mayabang, binigbigay niyang kanyang biyaya sa mapagkumbaba. Brothers and sisters, uulitin ng James chapter 4 verse 6 yan, 1 Peter chapter 5 verse 5. Sana ho matutunan natin. Kung gusto nating, pagka nagdarasal tayo, kung gusto nating pagpalain tayo ng Diyos, sino nga bang ayaw pagpalain ng Diyos? Kung gusto nyong tugunan kayo ng Diyos, if you want God to answer your prayers, sana alam niyo ho yung susi sa kanyang mabiyaya. Ano yon? Pagpapakumbaba. Inakalaban ng Diyos ang mayabang, binibigay niya ang kanyang biyaya sa mapagkumbaba. Word Made Flesh, through its Biblical Formation Institute, is glad to invite you to a Bible seminar entitled Development of Faith in the Gospel of John on November 17, 2007 from 8:30 a.m. to 6 o'clock p.m. Registration fee is 1,500 pesos, inclusive of seminar materials, lunch, and snacks at the Ruzen Hall, St. John Bosco Parish, Chino Rosas Avenue, 1200, former Pasay Road, Makati City. For further inquiries, please contact Nitz Castro at 0917-629-1851 or 527-3952 or Tess Di Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Hurry! Reserve your places. Make your reservations on or before October 31, 2007. First come, first served. Father Jim, may sama po bang hindi mag-pray bago kumain? Thank you, Maria Eloisa, para sa tanong mo. Father June, masama po bang hindi mag-pray bago kumain? Ang importante, Maria Eloisa, dapat bago kumain, magdasal tayo. Bakit? Kasi mga anak tayo ng Diyos, nagpapasalamat sa Kanya. Hindi lahat ng mga bata, for example, hindi lahat ng mga tao nakakain. Ang daming namamatay ng gutom, lalo ng mga kabataan. Dami-dami noon. You know? Siguro hindi mo masyado naiintindihan yun, pero importante, tinatanaw natin yung utang na loob natin sa Diyos. Kaya nagdarasal tayo. Natatandaan ko dito sa puntong ito,
merong isang binatilyo to eh. Nag-enroll doon sa University Belt. Tapos nung magtatanghalian ng ganyan, pumunta siya sa isang karinderya, bumili ng pagkain niya. Tapos nung nabayaran niya ng ganyan, nakaupo na siya, bago kumain, nagdasal, Tapos yung kapit lamesa niyang ganyan, may mga kabataan doon, nakita, nagdarasal siya. Nilapitan ng isa sa kanila, nagkantsawan kasi, isa sa kanila. Tapos sabi, Brads, mukhang bago ka rito ah. Alay, oo. Sabi niya ganyan, alay, oo. Tapos, bakit? Tigasan ka ba? Alay, doon sa San Jose, sa San Jose, Batangas. Doon ba sa inyo lahat nagdarasal? Kasi nakita nagdarasal. Alay, sa amin, hindi. Anong ibig sabihin sa inyo, hindi lahat? Ay, hindi. Alay, sa amin ng mga hayop, hindi nagdarasal. Ang mga hayop, hindi. Nakakita ka na, Maria Eloisa, ng hayop na nagdarasal? Baboy na bago kumain, nagdarasal muna? O hindi nagdarasal yun, kasi baboy, isang hayop. Hindi naman tayo hayop, no? Kaya nagdarasal tayo bago kumain. Okay? Father Jun, masama po bang manood ng TV pag barilan yung palabas? Thank you, Neil Stephen, sa iyong tanong. Masama po bang manood ng TV pag barilan ng palabas? Siguro dapat magtago ka agad, baka may tamaan ka pa, no? Anyway, yung barilan tulad ng boxing, something like that, no? I mean, parang pareho yung tema nito, no? Yung barilan kasi, marahas yun, di ba? Mga magulang, I mean, it's so important na yung mga bata, mula sa kamusmusan nila, sanayin natin sila maging mga tao, mga mamamayan, mga persona na nagmamahal sa kapayapaan, Kung kaya dapat laos na yung panahon na ang pinangreregalo pagka Pasko baril, hindi yung ganun yun. If we don't like to have a culture of death and violence. Nag-uumpisa po yan sa mga ganyan, laruan. Tapos lalo doon sa palabas na ganun, Maraming pwedeng panoorin, Neil Stephen, maraming magagandang pwedeng panoorin, hindi yung karahasan, okay? Pagka nanonood kayo mga bata, pwede nyo sabihin sa mga magulang nyo, Dad, hindi ho yan, Mom, hindi ho yan, gusto namin itong mga mas bagay sa amin. Ganun yun. I mean, mga parents, I hope you understand, you guide your children to love peace, to be peace-loving people. And you train them from young age to be so. Hindi pagka malaki na sila. It's too late. I mean, pumapasok po yan na hindi namamalayan. So, it's your task anyway to control what's being shown there. Word Made Flesh, through its Biblical Formation Institute, is glad to invite you to a Bible seminar entitled Development of Faith in the Gospel of John on November 17, 2007 from 8:30 a.m. to 6 o'clock p.m. Registration fee is 1,500 pesos, inclusive of seminar materials, lunch, and snacks at the Ruzen Hall, St. John Bosco Parish, Chino Rosas Avenue, 1200. Former Pasay Road, Makati City. For further inquiries, please contact Nix Castro at 0917-629-1851 or 527-3952 or Tess Di Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Hurry! Reserve your places. Make your reservations on or before October 31, 2007. First come, first served. Tingnan niyo po sa ating mga pagbasa sa linggong ito, ay ika-30 linggo sa karaniwang panahon sa Iglesia. Ang dami pong itinuro sa ating napakahalagang mga aral at katotohanan. Yung unang pagbasa natin mula kay Sirach, sa aklat ng Ecclesiasticus, talaga naman ipinagdiin-diinan doon, ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Katarungan, pagiging matuwid, pagiging tapat. Kung kaya nga, talagang sasagipin niya yung mga naaapi, yung mga taong naglilingkod sa Kanya ng buong katapatan. Talagang diringgit-diringgin niya ang kanilang mga panalangin. Yung panalangin na mapagkumbaba, sinasabi sa atin dito,
ay talagang tumatagos sa kalangitan, sa mga ulap, etc. Ganyan. Yun ang didiinan sa Ebanghelyo, yung kababaang loob na iyon na laging tinutugunan ng Diyos. Tapos si San Pablo, narinig natin, talaga naging tapat sa kanyang ministero, yung kanyang paglilingkod, talaga namang inaalay niya ang buo niyang buhay hanggang sa wakas. Para na siyang kandilang nauubos, isang libation that is being poured, talaga namang sabi niya nakipagtunggali siya ng magaling, talaga namang tumakbo siyang mahusay hanggang sa dulo ng sa palarang ganyan. Tapos talaga napanatili niya ang pananampalataya. Brothers and sisters, yun ho dapat na nangyayari sa atin, mga magulang lalo na. Tayo mga kaparian, yun ho dapat ang ginagawa natin para sa ating bayan, sa ating nasasakupan sa ating mga anak. Tapos talaga namang sinabi dito ni San Pablo, hindi mawawalan ng gantimpala yung mga naglilingkod, sa bayan ng Diyos, lalo na isang putong ng katarungan ang ibibigay ng Diyos na matapat, sa mga naglingkod sa Kanya. Tapos, maraming kinaharap sa San Pablo, hindi siya nasiraan ng loob. Bakit? Laging nandun ng Diyos, na talagang nagpapalakas ng kanyang kalooban, talagang sumasagip sa kanya sa lahat ng kapahamakan. And of course, sa gospel, ang ganda-ganda ho nung narinig natin, na talaga namang yung mapagkumbabaho, yun ang kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ho tayo dapat maging mapagmalaki sa harapan ng Diyos. Wala ho tayong pwedeng ipagmalaki. At ang maganda nito, yung tao na talagang nagiging pagkumaba, yun ang kalugod-lugod sa Diyos, binibigyan niya ng kanyang biyaya. Brothers and sisters, gawin ho natin panalangin itong ating narinig na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa inyong mga pagpapala sa amin, lalo na ang inyong salita na pinarinig niyo sa amin at pag-aaralan namin dito sa Word Made Flesh. Sana po ang inyong salita ay tumimo sa aming mga puso at talaga namang maisabuhay namin sa tulong ng inyong Espiritu upang sa ganung paraan mas pagpalain niyo kami. Aba, tinataas po namin sa inyong lahat ng mga humihiling ng aming panalangin, pinapanalangin namin sa mga sandaling ito, lalo na yung may mga mabigat na dinadala sa kanilang buhay, mga karamdaman, mga problema, mga pagsubok, yung pong may mga pangungulila at kalumbayang nadarama ngayon sa pagyaon ng kanilang mga minamahal. Sana po'y talagang dampian niyo sila ng inyong biyaya, ng inyong awa, maibsan ang kanilang dinadala. Ay ganun din po aming tinataas sa inyo ang lahat ng mga nagsisitulong sa amin at gusto pang tumulong sa amin sa iba't ibang paraan, at lalo na ho yung sa pagtustos dito sa aming sinasakatuparang Word Made Flesh. Sana'y abot-abot niyo sa pagpalain. Ito po'y ginagawa namin dalangin kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating pagdiriwang ng salita ng Diyos dito sa Word Made Flesh program natin. Sana po'y naging kalugod-lugod dito sa inyo na nakatagpo kayo ng pagpapala rito, ng katatagan, ng pananampalataya, ng kaalaman ng salita ng Diyos, at pag-ibig sa Diyos at sa Eklesiya at sa isa't isa. Sana po'y magkita-kita tayo uli, at kung ginagawa po ng Diyos itong pagpapalang ito sa inyo, pakipag-unayan ho kayo sa amin. Nandiyan po yung aming text cell number at yung email address. Sana po'y hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon. Shalom sa inyo lahat. The 5th season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. For details, please contact the following numbers. NITS at 0917-629-1851 or 527-3952, or Marites at 0918-929-0984 or 892-1858. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.